Blessed day po sa inyong lahat. Today po, i-share ko kung paano ang processing ng transfer of title sa mga lupang nabili mula sa National Housing Authority or NHA. Ang process po na ibabahagi ko sa inyo ay base po sa personal experience ko habang pinaprocess po namin yung transfer of title ng nabili naming lupa dito sa North Caloocan City. So, maaring iba rin po ang process kung sa ibang lugar po kayo at lalo na kung hindi po under ng NHA ang lupang nabili ninyo. Ito po ay para lamang sa mga lupang nabili sa NHA, particularly sa North Caloocan City. Ang process po natin ay magsisimula syempre kapag fully paid nyo na kay NHA ang lupa and nakuha nyo na po yung deed of sale, titulo ng lupa at iba pang mga dokumento. Dito po sa NHA, bagong silang, pinapanotary po nila agad yung deed of sale the same day na binigay nila ito sa inyo. Yung iba po, nakakilala ko, mga old tenant po kasi sila, hindi na pinagbayad ng notarial fee sa deed of sale. Pero kami po, pinagbayad po kami ng 200 pesos. So, depende po talaga yan, case to case po. Nakikita nyo dyan ang listahan ng pagpaprocess ng transfer of title. Yan po ay galing sa NHA kasabay ng mga documents na ibibigay nila. Sa experience po namin, hindi po yan ang pagkakasunod-sunod ng proseso. Malilito po kayo dyan. Kaya nilagyan ko yan ng mga number and other markings. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng proseso sa experience po namin. Iisa-isahin po natin yan. So, ang number 1 po ay ang pagpunta sa assessor's office. Ang assessor's office po na yan ay nasa Caloocan Mini City Hall dito po sa Zapote. Bakit tayo pupunta sa Mini City Hall? Kasi kailangan po natin makuha mula sa kanila ang tax declaration. Para maibigay po nila yan, hahanapin nila sa inyo ang mga dokumento na galing din sa NHA. May mga listahan po sa letter B ng mga document na hahanapin nila sa inyo. Sa case po namin, hindi pa po kami nakapagbayad ng land and building tax ng aming property. Kaya ginawa po namin ang letter A, Secure Statement of Account. Ang staff sa assessor's office ang magbibigay sa inyo ng PIN or Property Identification Number na ibibigay nyo sa billing section. Ang billing section ang magpiprint ng SOA or Statement of Account nyo. Then, proceed na po kayo sa cashier section for payment. So, i-prepare nyo po ito, yung certified true copy ng Notice of Award. Hahanapin po yan dun sa assessor's office. Pati po yung certified true copy of technical description. Yan po ay, lahat po yan galing naman po yan sa NHA. Yung mga papers na yan. Wala po ito sa listahan, itong deed of sale, pero hinanap po ito ng assessor's office. Photocopy of deed of sale. So, yan po yung deed of sale na galing sa NHA. Mahaba po siya, parang mga 2 long bond paper yung haba niya. Pati na rin po yung photocopy ng title ng lupa po ninyo na galing din po sa NHA. Kailangan rin po ito, yung photo of property, either 3R or 4R po. Dapat po front elevation ng bahay po ninyo. Tapos po, yung mga valid ID, 2 valid ID. Marami pong transaction sa transfer of title ang mangangailangan nito. Kaya kung maaari po, magpa-photocopy na po kayo nito ng marami, mga 10, ganon. Balikan lang po natin yung list. Sa case po namin, hindi pa po kami nakabayad ng land and building tax ng property. Kaya ginawa po namin yung letter A, Secure Statement of Account. Yung staff po doon sa assessor's office ang magbibigay sa inyo ng PIN or yung Property Identification Number. Ibibigay niyo po yun sa billing section. And then, ng billing section ang magpiprint ng SOA or Statement of Account niyo. Then, proceed na po kayo sa cashier section for payment. Ganyan po ang ini-issue nilang official receipt.
kung magkano, depende po yan sa sukat ng lupa, sa location, if eco lot po ba or social lot po yung sa inyo. And depende rin po sa bilang ng taon kung kailan po kayo nag-start na mag-occupy dun sa property. Bali, hindi po namin sabay na nabayaran yung land and building tax kasi hindi pa po na-inspect ng City Hall yung property namin. So, we had to wait pa sa pagdating ng city inspector sa bahay namin. After a month bago na-inspect yung property namin dahil nagkasakit daw yung inspector na naka-assign sa amin. So, ganun po katagal yung hinintay namin. After po ng inspection, tinawagan ko po ang assessor's office and binigay po nila, sinabi po nila na we still have to wait na mga 1 week kasi raw hindi pa na-submit ng inspector yung report niya sa tungkol sa property namin. And then after a week, ayun, bumalik kami sa assessor's office, the same process. Binigay po nila yung PIN for the building. We gave it to the billing section for SOA. And then, pinayaran pa namin sa cashier. So, yan, dalawa na po yung OR para sa land and building tax. After payment po ng land and building tax, babalik po kayo sa assessor's office to present the OR na pinagbayaran nyo for land and building and to request for the tax declaration. May bayad po yung tax declaration. Depende po ito kung ilang kopya ang gusto nyong ipagawa sa kanila. Kami po, nagbayad ng 300 for 2 copies each. Same day po, makukuha nyo rin yan. Medyo maghihintay lang po kayo. Depende po kung marami po kayong kumukuha niyan. Kapag nakuha nyo na po, make sure na ma-photocopy nyo po yan. Damihan nyo na rin po kasi pag pumunta po kayo sa Caloocan Main City Hall sa South, doon sa Registry of Deeds and sa BIR, hahanapin din po nila yung mga photocopy po niyan. So, damihan niyo po yung pag-photocopy dyan. Tignan nyo rin po yung PIN na naka-indicate sa tax declaration. Dapat po magkaiba po yan kasi dalawa po yan, land and building. So, palagi pong pair ang ipapa-photocopy nyo. So, dito po, sa next step, kukuha po tayo ng tax clearance at magbabayad ng transfer tax. Ang tax clearance po ay makukuha sa Caloocan Main City Hall. Malayo na po ito sa amin kasi North Caloocan po kami. Yung Main City Hall is nasa South po. So, unahin nyo pong i-process yung tax clearance. May mga documents po sila uli nahanapin sa inyo. Just make sure po complete yung dala nyong mga photocopy para hindi po kayo pabalik-balik. Ang binayaran po namin for tax clearance is 200. Dalawang copy po yan for land and building. Sa baba po yun ng City Hall. Pwede po kayo magtanong sa guard. Yung pag-process naman po ng transfer tax, sa taas po yun, second floor, left side, bandang dulong door. And again, may mga papers po silang hahanapin sa inyo. Then may ibibigay po silang statement of account for payment nyo po sa baba. So, yung cashier kasi nila sa baba. So, bababa kayo ulit. Babayaran nyo po yung transfer tax. Meron din silang 20 pesos na certified true copy ng binayaran ninyo. And again, case-to-case basis po. Depende po sa lupa nyo and sa period ng occupancy kung magkano po yung sisingilin nila sa inyo sa transfer tax. Ito po yung binayaran nating 20 pesos, yung CTC, payment for transfer tax. Mahalaga po ito kasi hinahanap po yan sa inyo, hahanapin po yan sa inyo sa susunod na transaction. Just keep it po and also make a photocopy para hindi po kayo mawalan ng kopya nyo. Hindi nyo po agad makukuha yung binayaran ninyong tax clearance. Sad to say, pero 3 working days pa po ang hihintayin nyo bago nyo makuha. So, kung gaya ko po kayo na taga North Caloocan, another gastos po yan sa pamasahe. Kaya, para makatipid po, dahil nasa South Caloocan na rin po, after nyo po sa Main City Hall, puntahan nyo na rin po yung Registry of Deeds. Sa Registry of Deed, yan po yung
nakalagay dyan na certified computerized barcode. Kailangan daw po na ipa-computerized title yung hawak ninyong titulo mula sa NHA. Sabi nila for faster transaction daw. So again, may hingin po sa inyong documents for this, and mag-fill up din kayo para dun sa request po. Again, may babayaran din po. Depende po ito kung ilang page ang title nyo at kung ilang copy ang gusto nyo. Ang title po namin ay may 3 pages at nagpagawa po ako ng 2 copy. I paid 546.7. Hindi ko alam kung paano nila kinumpute, but that's the amount that I paid. And again, kagaya po sa tax clearance sa City Hall, hindi nyo rin po agad makukuha ang binayaran ninyong computerized title. Sad to say, 3 working days din po ang hihintayin ninyo bago nyo po ito makuha. Kaya, after 3 days, sabay nyo na pong i-claim ang tax clearance certificate nyo at ito pong computerized title. So, after 3 days, balik po kayo sa South Caloocan, sa main City Hall. Ipakita nyo lang po ang claims tab para makuha nyo po ang tax clearance. Ganyan po yung itsura ng tax clearance. 2 po yan for the land and building po. Check nyo po ulit ang PIN. Dapat po magkaiba po yan. Isa para sa land and isa for the building. Again, ipa-photocopy nyo po kasi kakailanganin nyo pa yung copy niyan sa mga next transactions. After nyo po sa main City Hall, balikan nyo rin po sa Registry of Deeds yung computerized copy of title. Ganyan po ang itsura ng computerized copy. Ang tawag po nila dyan, blue copy. Next step po natin ay sa BIR na po. Sa BIR niyo po kukunin itong CAR or Certificate Authorizing Registration. Same day po ito after nyo mag-claim ng tax clearance sa main City Hall at yung computerized title sa Registry of Deeds para hindi sayang yung biyahe niya papuntang South. Ayan po yung BIR, RDO 27, along EDSA po yan. From Registry of Deeds, mag-tricycle lang po kayo, ihatid po kayo pa EDSA, pero hindi po sila makakatawid sa kabila dahil bawal daw po ang tricycle sa EDSA. Kaya, gagamit po kayo ng footbridge para makatawid pa BIR. Pagdating niyo po sa BIR, i-approach niyo po agad yung guard, and sabihin niyo po na for processing kayo ng car para papasukin kayo agad. Sa loob po ay magtanong kayo uli sa guard na nasa loob kasi kung saang window po kayo pipila. Ayun. Wag niyo pong kalimutang ipakita yung letter ng NHA sa BIR. Napakahalaga po nito kasi sa letter na to, nakasaad po na dahil NHA lot po ang property nyo, ay exempted po kayo sa mga income or real estate tax. Alam niyo po, if wala pong ganitong exemption, malaki po talaga ang babayaran namin sa property. Kaya, tignan niyo pong maigi yung mga papers na ibibigay sa inyo ng NHA. Make sure na kasama po ito. And make sure na ipapakita niyo po ito sa BIR. Ito po yung mga BIR forms na ginamit namin sa pagbabayad. Nakikita niyo dapat dyan na may tax exemption kayo, kaya maliit na lang yung amount. May pupuntahan pa kayo sa taas ng building nila. Hindi ko lang maalala kung anong floor. Basta sa taas yon. Ituturo naman nila sa inyo. Medyo matagal ako naghintay sa taas. Then, bababa uli after payment. They will ask you na ipa-photocopy lahat ng papers. Yung Xeroxan doon sa kabilang side pa yun, malapit dun sa gasoline station. Pwede nyo rin ipagtanong na, kasi yun lang rin naman yung Xeroxan dun sa lugar na yun. Hindi nyo rin same day na makukuha yung car. Sa case namin, after a week bago namin nakuha. May claim slip din sila na ibibigay sa inyo with contact numbers. So, tawag muna kayo sa kanila before kayo bumalik to make sure na makukuha nyo na yung car sa pagbalik nyo. Sumasagot naman sila dyan sa contact number na yan. So, yun. After a week, eto na. Nakuha namin yung car. Ganyan po siya. Bali, 2 po yan. Isang original copy na kulay brown.
and then yung taxpayer's copy, blue copy. And sad to say, hindi po mapapasa inyo yung original copy kasi kukunin po yan ng Registry of Deeds. Ang matitira po sa inyo ay yung taxpayer's copy, yung blue copy. Pero kahit blue copy, again, ipa-photocopy nyo pa rin po dahil pagbalik nyo po sa Caloocan Mini City Hall dyan sa Pote, kukunin po nila yung blue copy. Kaya ipa-photocopy nyo para at least may matirang copy sa inyo. Though, ibabalik din naman nila yung blue copy pero hindi agad-agad na may another process pa po for that. Napuna ko rin po dun sa sinubmit kong photocopy ng deed of sale sa BIR. Binalig po nila yon tapos meron silang nilagay sa likod. Yan po yung mga details about dun sa property namin. Ang ginawa ko, nagpa-photocopy rin ako nito kasi isa rin itong proof na na-process ng BIR yung papers ko. Malapit na po natin matapos yung process. Nasa number 4 na po tayo. Same day, after nyo po makuha yung car sa BIR, balik na po kayo sa Registry of Deeds. By now po, dapat kumpleto na po yung mga papers nyo para ma-process na po yan ng Registry of Deeds for the transfer of ownership. Para yung titulo, talagang mailagay na po sa pangalan ninyo. Yan. Kasi kung mapupuna po ninyo, di ba, yung title na mula sa NHA, wala pa po yung pangalan ninyo. Nakalagay po doon, Republic of the Philippines. So, kagaya po sa BIR, meron din pong letter si NHA for the Registry of Deeds. Don't forget to give it to them kasama ng request form nyo for transfer of ownership. Ito po ang list of requirements ng Registry of Deeds para sa transfer of ownership. Medyo malaki rin po ang binayaran namin sa transfer of ownership. Pero I think dahil sa letter ng NHA sa Registry of Deeds ay mas maliit pa rin yung amount na binayaran namin for transfer of ownership. Kasi nakikita ko yung amount na binabayaran ng iba kasi pipila ka sa cashier to pay. And nakikita ko ang lalaki talaga ng mga binabayaran ng mga kasabay ko. So, yeah, don't forget to give the letter yung galing sa NHA. After payment ng transfer of ownership, again, may bibigay silang form for claiming and nakalagay din doon yung date kung kailan. Sa experience ko, hindi nagkatotoo yung date na nakalagay sa form. I waited 20 more working days bago ko nakuha yung land title namin na nakapangalan na sa akin. So, yun. After 20 working days, this is it. Ganyan po, transfer certificate title. Tapos makikita nyo po dyan yung name nyo. Yan, pakicheck nyo po yung mga details kung tama. Then sa likod, dapat po malinis po yan. But wait, there's more. Wala sa listahan ng NHA to. Pero kailangan pong gawin. Huwag po kayo aalis agad sa Registry of Deeds pagkakuha nyo ng title ninyo. Kasi kailangan nyo pa rin pong magpagawa ng computerized title. Kasi po yung last time, nakapangalan po yun sa NHA, hindi po sa inyo. So, same requirements po. This time po, ipapagawa nyo ang computerized title na nakapangalan na sa inyo. Ito rin pong computerized title ang hahanapin sa inyo ng Caloocan Mini City Hall. Kaya magpagawa po kayo nito. Gaya po sa nauna, 3 working days po ulit yan. Kaya babalik pa rin po kayo sa kanila. So, after 3 working days, yan na po ang blue copy or computerized title copy nyo. Na ibibigay nyo naman po sa Caloocan Mini City Hall sa Zapote. Sa Zapote City Hall, kailangan nyo pa rin po mag-process ng transfer of ownership. Bakit? Kasi sa Registry of Deeds pa lang po kayo nakapag-process. Doon po sa City Hall ng Caloocan, particularly sa Zapote Mini City Hall, kung saan kayo regular na magbabayad ng amilyar nyo, hindi pa po kayo nakapag-process ng transfer of ownership. Ibig sabihin po nun, yung babayaran yung amilyar ng lupa, nakapangalan pa rin po sa NHA, hindi sa inyo. Kaya, kailangan nyo pong i-process or ipakita sa City Hall ng Zapote yung mga dokumento para mailipat po nila sa pangalan nyo
yung property at yung amilyar na babayaran nyo sa mga susunod na bayaran. So, ito po yung requirements ng Caloocan Mini City Hall para sa transfer of ownership. Ready nyo lang po yung mga papers na yan. Bibigyan po nila kayo ulit ng follow-up slip. Sa case po namin, 2 weeks po ang hinintay namin para ma-process yan. May dumating po kasi sa bahay namin na isa pang inspector mula sa City Hall. And I think tinignan niya lang kung kapareho ba ng picture na binigay ko sa kanila yung bahay namin, gano'n. Mas mabilis yung inspection na 'to compared dun sa nauna nilang inspection. So, after 2 weeks, ayan, bumalik ako sa Caloocan Mini City Hall sa Pote, and they advised me to go to Caloocan Main City Hall to get the original copy of the following. So, ayun. So, babalik po kayo ulit sa Main City Hall sa South para bawiin po yung mga original copy na yan. So, we went back sa Caloocan Main City Hall to get it. They also gave us this. Ito yung notice of assessment. I think ito yung report ng city inspector na nagpunta sa bahay namin. So, yan. Yun po nagtatapos ang aming journey sa process ng transfer title. Ang tatay ko po ang kasama ko sa paglalakad ng mga papel na yan, and yan po ang last day namin sa Main City Hall sa pag-process ng documents. So, sa sobrang saya namin ay nagpa-picture talaga kami. Finally, ay natapos din namin ang process. So, I hope na makatulong po ito sa pag-process ng inyong transfer of title. God bless po, and thanks for watching.